Coffee, lanzones, and black pepper are among the popular produce of San Jose, Batangas. But for all of us here, we call ourselves the finest products of Lola Luis and Lola Ashon. According to the recollection of some of their children, Lola Luis and Lola Ashon met in school before the war. Theirs was a typical love story of those times. Boy meets girl, and boy exerts all efforts to win the girl of his dreams. To the younger generation, all efforts mean supplying water to Lola Ashon's house, helping out in the farm, and even in household chores if need be. Marriage happened fast. Long courtship was taboo during their generation. All 7 children, Gloria, Virgie, Cesar, Cora, Butch, Jessie, and Itong, were born in their house in Barrio Aguila, assisted by the trusted Hilot. Ang masayang alaala kami ay laging nasa mga piknikan, nasa mga lagi kaming wala. Nagpupunta sa mga laruan. Nung ako ay kabataan sa Batangas, ngayon kami ay naandito sa baryo, na kami ay talagang lumaki ng may kahirapan pero masaya. Ang pagkain namin ay simple, gulay, fish, and bihira kami makatikim ng masasarap. Anong pinaka hindi ko makakalimutan? Kasi kami, pag bakasyon lang kami nandito sa bukid. Ang tawag dito bukid, sa Batangas City, bayan. Kasi nag-aral ako sa Batangas City. Hindi ako nakapag-aral dito. Pag bakasyon, nandito kami. Ang ginagawa namin, sinasamahan namin yung lola ko sa kabila. Si Lola Agida. Pag nandun ako, tahimik na tahimik kasi walang tao kundi kami. Ang ginagawa ko, dinadampot ko yung mga seeds ng kape at iniipon ko yon. Pag ako yung kaisang lata, dadaan ako sa tubig. Tumatawid kami dito sa tubig dito. Huhugasan ko yung butil ng kape. Tapos pag akyat ko dito, ibebenta ko. Meron kaming kapitbahay dyan, si Kaiska bumibili ng kape. Sabi ko sa ang tanong ko pala sa mga magulang, ay, ano ba kukunin kong karera? Ay, sabi sa akin, hindi lang kaya. Maestro ka na lang. Ikaw, hindi ko hilig yun eh. Hindi ko hilig yun. Ang hilig ko ay, kung hindi nyo pag-aaral ng abogado, ay doktor ang gusto ko. Ay ngayon, ay hindi na kaya, ay ako magsusundalo na lang. Lumaki ako sa Batangas in my primary years. So, sa elementary nasa Manila na ako. Then, I did not grow up with sa inay at sa tatay. Lumaki ako sa auntie ko. Kaya most of the time, nasa auntie ko ako. Wala ako sa Batangas. Tapos sa Manila na lang ako. Di ang Lola Asyo naman, di kami nakatira sa aming mga tiya, Lola Ining at Lola Mideng. Yun. Ay di ngayon ang matagal na tumira doon ay ang Atiglo. Yan ang talagang lumaki doon. Na yun ay Bridget Tining siya nasa Pascusin. Pero siya ay katulong ng mga Tining noon. Nasa Batangas sila. Pero ako na may sa inay. Si Corazon naman nakatira din. Si Corazon dahil nga nasa paglalako ng mga ticket. Ang naging experience ko naman noon, nung ako'y nasa mga Atimideng, ako ay nakakapaglako ng tubig sa train. Ako pag ugong ng train ay siya, takbo na ako, may dala kaming tubig, may magtitinda. Kami ay nakapag-experience din ako ng naggagawa ng candy. Inilalako namin sa loob ng sinihan para kami ay libreng panood. Yun ako, doon kami naakit sa likod. Yan kami sa sinihan. Mababait po sila sa akin at very supportive. Ngayon lamang, huwag kang gagawa ng kalukuhan. Halimbawa, kinakailangan tuwing gabi, bago alas 6, kayo nasa bahay na. Kung hindi, sisipulan ka doon at lagi kang
Ngayon, pagka kayo nahuli, padadapain ka sa baol. At ikaw kaya wala akong masasabi sa'yo, magulang, mabait sila. I live in Batangas, palagay ko mga 6 years. After Boots died and we moved to Manila, dumalaw siya after a few months. Hindi ko na nga maalala sino-sino ba yung kasama niya. Nakarating siya sa amin sa Sampaloc eh. Pag umuwi kami ng Batangas, dumadalaw kami sa kanya, ang dami niyang padalang mga gulay-gulay pabalik ng Manila. And excitedly, pag nagluluto siya ng chicken native tinola, sasabihin niya sa akin, "Ay, Tise, itinira ko sa iyo ang atay at balong-balunan." She can raise her voice at me sometimes and I never get offended. Compatible kami talaga. Masasabi kong ang relationship namin ay unusual sa isang biyanan at manugang. Si Lola at saka si Lolo, okay naman sa amin. Palibasa hindi lumaki ako doon, ano? Okay naman ko sila mag-treat sa amin. Mabait naman sila. Ang naalala kong lagi, sinasabi ng inay ay, "Nakain ka pa ng pusit." Sabi ko naman ay, "Hindi ho, ako kumakain ng pusit. Hindi ako pwedeng kainin ng pusit." Ang inay at ang tatay ay isang magandang ehemplo magulang. Mabait siya, mapagmahal. Mahal ako lalo ng lola inay. Mahal na mahal ako niyan. Ang tatay, tahimik lang yan. Pero malinis siya sa bahay. Siya yung naglalaban ng damit namin. Siya naman yung siya yung, ang inay naman, pagising niyan, hindi mo makikita, maabutan siya. Laging tanim. Mahilig yan magtanim. Tanim ng tanim. Siguro doon ako nakamana sa kanya na mahilig sa halaman. Namimiss ko sila. Siyempre, magulang. Normal lang yung mamiss mo siya. Ay naku, anong panahon ng hapon. Kami laging nasa taguan. Nagtatago kami sa hapon. Nagdadakat ang hapon ng mga tao. Taga po noon. Ngayon, may kaibigan man akong hapon. Kaya lagi silang nagtatanggol sa akin. At saka, dahil naalala ko noon lagi naroon sa kabila na yung isang kapitan ng hapon ay lagi siguro naliligaw sa aking tiya, ay di laging naroon. Pinagtatanggol kami doon sa kanyang mga sundalo. Ay di kami itago sa sa dugout. Meron kami dugout pagkabumbahan na. Naku, ang hirap ng buhay namin doon noon. Wala kaming pagkain kasi taghapon. Ngayon, itong si Corsoy naiwanan pa. Sa bahay, tulog. Ay naku, wala si Corazon. Nasaan yan? Naiwanan namin sa bahay, bumbahan na. Ay tulog. At kami nandun doon na sa ilalim ng dugout. Yan ang experience kong naiwanan si mami mo. Naku, ay maliit yan. Siyang bunso sa babae. Ayun, tagapong yun. Siya maliit pa siya. Ang alam ko nung gera, naiwanan ako sa dugout o naiwanan ako sa isang bahay dahil tulog ako. Pag may bombahan, pumupunta kami sa dugout. Yung dugout, ilalim ng lupa na binutas. Tapos doon ka magtatago para hindi ka tamaan ng bala. Yung malimit tinatakpan ang bibig ko para huwag ako magsalita, baka daw marinig ng hapon. Kasi madaldal na ako noon. Siguro mga 2-3 taon na ako. Naalala ko ang lagi kong kasama noon sa bukid ay ang ate Virginia at saka si Itong. Ngayon yung iba kong kapatid ay nasa aking mga tiya. Lagi silang supportive naman sa akin. Lagi silang katulong ko sa bahay. Sa mga kapatid ko, ang pinaka-funny ang kuya. Ang seryoso, Ate Glo. Ate Bergie, okay lang. Ate Cora, okay din.
Tapos si Itong, yun, hindi ko masyado nakakasundo kasi hindi ko nga nakasama ng bata. Si Boots, hindi ko rin nakasama masyado. So, yun nga, hindi ako lumaki ron. Oh. Lahat ng kapatid ko, mahal ko. Walang hindi. Ang ate ko, di mo, pinakamasaya kasama ang kuya ko. Quiet si Jessie. Si Jessie ang pinakatahimik. Pero pag nagsalita siya, may kahulugan. Most talkative, ako yata yun eh. And the sweetest, wala naman sweetest sa amin eh. Puro normal lang. Walang sweetest sa amin. Normal lang na, kasi noon na magkakapatid, ano naman eh, kasi hindi kami, magkakahiwalay kami. Pero yung alam kong sweetest, si Itong, yan ang ate. Pag may kailangan andun siya lagi. Siya yung lagi kong nasa tindahan halos maghapon. Ay, ang pinakamasipag ay si Itong. Kasi si katulong lagi nagtatay sa poultry. Sa babae naman, si Corazon, napakahilig sa negosyo, sa pera. Gusto niya malaging kumita ng pera yun. Ang Atiglo naman ay may sa bahay. Si Jessie naman ay sa bahay din. Para sino nakatira kayo na ko siya naglulong, gano'n. Ito naman pinaka-pani ay ito si Cesar. Nako, Sus Maria Josep, yan kuwan siya. Pero ang talkative naman ay pero si Cesar ang talkative din eh. Pero ang sweetest, ay wari ko kami na may lahat is sweet eh. Naalala ko na magkita kami una ng aking napangasawang si Cesar. Doon sa Fernando Herbes, presentation ng news ng ROTC Advance Club. Lumapit siya sa akin, sinayaw niya ako. Pero mayroon tingin ko sa kanya mayabang. Marami siya sinasabi ng mga kayabangan. Pero nung siya'y magsimulan dumalo sa amin, sa bahay, ay nakita kong iba pala ang kanyang personalidad. Hindi pala naman siya gayon. Siguro, naisip ko nung una parang nagpapasikat siya sa akin. Nung magloon, natuto ko na siyang mahalin. Med-rep siya that time. Tapos, lagi siyang dumadaan sa akin, nagko-cover. Kahit pagkatapos na niyang napuntahan ng mga hospitals, babalik pa siya minsan lunchtime o sa uwian. Tapos, hinahatid niya ako palagi sa pag-uwi. Tapos, kahit pag Saturday, hindi ako niiwan. Tapos hanggang palagi kami lumalabas. Tapos, pinakilala niya ako Chachayong, tapos yung mga sisters niya. Nagulat nga ako, kasi mula nung relationship namin, nung pag-akit niya sa bahay, nakita niya ang father ko, biglang nagsabi na pakakasal na raw kami. Kaya gulat na gulat ako, hindi ko ina-expect na gawin yun. Tapos, yun na nga, preparation, tapos wedding sa San Agustin, tapos reception sa Hotel Aurelio. My message to the younger Austria generation, dapat meron kayong short-term goal, meron kayong long-term goal. Tapos, kailangan lahat ng panahon, devote your time to your job, to your family, and to the other people around you. Sa kanila, habang bata sila, pagbutihin nila. Huwag nila aksayan ng panahon. Maging mabait sila, hanggang mabait sila at maunawain. Na kinakailangan sila ay maging mabait sa magulang at laging nag-aaral kung sila ipapag-aral. Ngayon, ang sabi ko sa kanila ay bawal mag-asawa ng pangit. Yun lagi ko sinasabi sa kanila.
Total naman kayo, may mga itsura eh. Kayo, masuswerte kayo. Kumpleto inyong baon, masarap pa inyong pagkain. Nung kailan, hindi namin natitikman yung kinakain nyo ngayon. Yung mga gayang-gayaan, ako wala. Mga hotdog, wala. Hindi ko nakakatingin na wala. Kaya ang mga aking mapapayo sa inyo, kayo maging matatag, masipag, at saka mag-aral ng maayos at maghanap buhay ng maayos. Kung kayo may kapamilya, maging maayos kayo. Yun lamang. Basta matibid kayo, masipag, matyaga, aasenso kayo. Yan ang tinatawag na nilang swerte. Walang swerte, walang malas. Ang swerte, ginagawa ng tao. Ang malas, ginagawa ng tao. The union of Lolo Luis and Lola Ashon brought forth 7 children, 27 grandchildren, 41 great-grandchildren, and 7 great-great-grandchildren. Their legacy of hard work, discipline, and perseverance have produced teachers, doctors, nurses, a physical therapist, engineers, accountants, entrepreneurs, a journalist, and other outstanding professionals. From the younger generation, I am sure more success stories will be shared in our future gatherings. All of us are truly blessed, for without Lola Luis and Lola Ashon being used by God, none of these things will be possible. May we continue a generation consistent with the legacy they have left behind, for the glory of God and the pride of our heritage.